Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, ari siya ng mga abang. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno, ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang bagbukod-bukurin ang mga isda. Tinapon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat eskriba na kumilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Papurihan po natin at pasalamatan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Nasaan po ang mga lola? Taas ang kamay. Ngayong linggo pong ito ay pandaigdigang araw ng mga nakatatanda o mga lolo at lola. Sino po dito ang malayo pang maging lolo at lola? Taas ang kamay. Ayan, malayo pa, ibig sabihin. O ako, malayo pa ako, ayaw niyong tumaas. Ayan, ano? Pwede po bang lingunin natin ang bawat isa? At sabihin po natin, God bless you. Ano po ang pipiliin ninyo? Mabuti o masama? Ulitin ko po. Ano ba pipiliin niya? Mabuti o masama? Basic. Alam natin, ano? Yung mabuti. Alam po natin yon. At ito po ay sinasabi dun sa Ebanghelyo ngayon. Sa bandang huli ng Ebanghelyo, sinasabi, ang kaharian daw ng Diyos ay isang lambat na itinapon sa dagat. At ito ay hinila, paghila nito, may mabuting isda, may masamang isda. At ang ginawa dun sa mabubuting
isda, tinipon daw po iyan sa lalagyan. At ang masasamang isda ay itinapon. Ano po sinasabi po sa atin dito? Basic. Kung ano po yung mabuti na ating nakuha sa mundong ito, sa buhay po natin, patuloy po nating gawin. Patuloy po nating isabuhay. Gayunpaman sa kabilang banda, pinapaalala ng Ebanghelyo, sa buhay natin may masasagap din po talaga tayong masama. May masasagap at masasagap kang masama. Kahit ikaw ay nanggaling sa isang napakadesenteng pamilya, may masasagap at masasagap ka na masama. Kahit ganun na lamang ang pagsubaybay sa iyo ng mga magulang habang ikay lumalaki, meron kang makukuha at makukuhang mga maling ugali. Hindi nagmumura ang pamilya mo, ang magulang mo, pero nasagap mo, magmura. Kaya ka nagmumura. Ikaw ay lumaki na may respeto sa matatanda, pero pwede rin matuto kang lumapastangan sa kanila. Meron tayo at meron tayong masasagap. Kaya ano ang tinuturo ng Ebanghelyo? Kung handa nating ipagpatuloy at isabuhay ang mabubuting ating nasagap sa buhay sa mundong ito, dapat po handa naman tayo na alisin, talikuran o iwanan ang mga ugali na masama. Basic, di po ba? Basic. Father, ang hirap alisin. Totoo naman. May mga ayaw tayo sa sarili natin at hirap tayo na alisin, iwanan o talikdan. Pero hindi tayo titigil. Ang Ebanghelyo, pinapaalalahanan tayo, itapon ang hindi magaganda o ang masasama. Maliwanag po ano? Pero may mas mahirap dyan. Kailan natin dapat itapon ang mabuti? Kailan natin dapat talikuran o iwanan ang mabuti? Father, iwanan mong mabuti? Opo. Opo. May pagkakataon sa buhay natin, yung maganda o mabuti dapat nating talikdan. Kailan iyon? Kailan? Kapag may mas mabuti. Handa nating iwanan ang mabuti kapag nandiyan na, iniaalok na ng Diyos sa atin ang mas mabuti. We choose the better or the best over the good. Halimbawa, mabuti na tayo ay magkaroon ng masaganang kabuhayan. Tama po. Pero kung yung masaganang kabuhayan mo naman, ay ito ay bunga ng iyong halimbawa, panloloko, pandaraya, bagamat mabuti na mayroon kayong magandang kabuhayan, pero ang mas mabuti doon, kahit hindi marangya ang buhay mo, pero patas ka sa iyong kapwa. Wala kang niloloko, wala kang dinadaya. Malinis ang konsensya mo, kaya mong humarap sa kahit kanino, maging sa harapan ng Diyos. Dahil alam mo, malinis ang iyong gawa at malinis ang iyong konsensya. Yun yung tinatawag nating mas mabuti. Minsan pakiramdam natin, mabuting ako ay makaganti dyan sa taong yan. Aba
Nilamangan kami niyan. Niloko kami niyan ng pamilya ko. Gaganti ako dyan. Kailangan kong maibsan yung galit, yung ngalit sa loob ko. Kailangan kong makagante. Dahil you want to feel good. You want to feel satisfied. That's good. Pero may mas mabuti. Ano yung mas mabuti? Alisin mo na sa isip mo yung paghihigante. Hayaan mo na ang Diyos ang magbigay ng katarungan. Hayaan mo na ang Diyos ang maningil. Ikaw, hayaan mo nang mapayapa ka na. Mapanatag ang loob mo. Move on and live peacefully. Mas mabuti. Tama po? Yun po ang pinapaalala sa atin. Oo, mahirap alisin ang masama dahil gusto natin ng mabuti. Pero minsan ang hamon sa atin, ang mas nagtatalo po sa atin, yung sa pagitan ng mabuti at mas mabuti. At ang nais ng Diyos, yung pinakamaganda sa atin. Ano yung pinakamaganda sa atin? Yung mas mabuti para sa atin. Yung bang ang ating pakikinabang ay hindi lamang sa mundong ito. Yung ating kaligayahan ay hindi lamang sa mundong ito, kundi ang nais ng Diyos, ang kaligayahan natin ay higit at lampas pa sa mundong ito, sa buhay nating pansamantala sa buhay na ito. Ang gusto ng Diyos ay isang buhay na walang hanggan, lampas-lampas pa sa pag-iral natin sa lupang ito. Ang pagitan ng mabuti at mas mabuti. Tingnan natin ang ating mga sarili. Tingnan natin yung ating mga buhay. Ano yung mga nagtatalo sa ating kaisipan? Ano yung mga nagtatalo sa ating diwa? Ano yung ating binabalanse, yung ating sinisiyasat? Ano yung mga mabuti at mas mabuti na nagtatalo sa ating kaisipan? Ano yung nais ng Panginoon na iwaksin nating mabuti para sa mas mabuting iniaalok niya sa atin? Panginoong Jesus, buksan mo po ang aming mga mata nang makita namin ang mga bagay na itinuturing naming mabuti. Gayunpaman, Panginoon, hayaan mo ring makita namin ang mga iniaalok mo sa aming mas mabuti. Ang mga mas mabubuti mong regalo at alok na makapagbibigay sa amin ng higit na kapayapaan ng aming kalooban, higit na kaligayahan ng aming buhay, at higit na buhay, lampas-lampas pa sa pansamantalang pag-iral namin sa mundong ito. Ito ay ang buhay na walang hanggan.